Videos that will make you wealthy and debt-free. Ikaw ba ay nag-iisip na kumuha ng sarili mong insurance or may nag-aalok na po sa inyo ng insurance? Sa episode na ito, pag-uusapan natin on how to choose the right insurance for you. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. It's an honor and privilege to serve you every night at 8 p.m. Manila time. Nag-release po kami gabi-gabi. Kaya nga kung hindi nyo pa napapanood yung mga ibang episodes, mag-binge na po kayo. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin, it's all about protection. You need to protect your family. Tinatawag na unexpected event. Lalo na kung ikaw ay breadwinner. Shout out sa mga breadwinner. So, bakit ba natin kailangan ng insurance? Two reasons lang. Number one is protection for your family, independence mo, and peace of mind for you. Just in case something happens, at least covered yung pamilya mo. Wala ka nang iisipin. And then, kung gusto nyo malaman pa, ano ba yung purpose ng insurance, ano yung 3 types ng insurance, at the same time, ano yung mga benefits ng insurance, may past episode na po ako, nandito na lang sa comment section. Hanapin nyo na lang po sa comment section po. Okay? Or if not, sa description po. Right now, paano ba pipiliin ang tamang insurance para sa iyo? Okay. So, ito na po sana kumuha kayo ng papel. Okay? Bago kayo bumili, bago kayo mabentahan, ito muna i-consider ninyo. Okay, by the way, before I want to offer a disclaimer. I'm not here to sell you anything. I'm not here to promote any insurance company. It's up to you after this session. Kung hindi mo nagustuhan yung idea, please, walang pilitan. At kung hindi ka naniniwala sa insurance, huwag mo na panoorin to. Number 1, determine your needs. Alamin mo muna, anong mga pangailangan mo, anong mga financial obligations mo. Gusto ko isulat mo Like for example, monthly expenses ng iyong pamilya. Sulat mo yan. Number 2, sulat mo, edukasyon ng anak mo. Okay, sulat mo. Number 3, may binabayaran ka ba na bahay, sasakyan? Oo, lahat. Isulat mo. Number 4, yung future plans mo for retirement. Gusto ko isulat mo lahat kung magkano po ang kailangan ninyo. Okay, pag nasulat mo na, okay, at the same time, yung monthly expenses monthly expenses mo. Pag sinulat mo na lahat, more or less, malalaman mo na kung magkano ang halaga na kailangan mong ipunin. Okay? Just in case something happens to the breadwinner, dapat meron ka ng money prepared for that. At pag pinag-usapan na natin yan, baka ma-shook ka. We're talking about millions. Di ba? Edukasyon lang ng anak, allowance lang ng anak. Di ba? I-multiply mo, number of years. Kaya, importante po na kailangan alamin muna natin yan. Di ba? Number 2, pag nalaman mo na yung mga needs mo, ngayon, next, syempre, i-prioritize mo muna kung ano ang pinakamahalaga dito ngayon para sa iyo na kailangan mo i-cover. Number 1, yung needs ng pamilya mo. Pagkain, upa, kuryente, yan. Tapos number 2, edukasyon ng anak, syempre. Number 3, yung babayarin ng bahay. Di ba kailangan covered din po siya. Food, education, shelter. Okay? So, yan number 2. Pag na-prioritize mo na, number 3, pipili ka na ng plano. Again, there are 3 plans that I already presented. Kung na-miss mo lang yung episode, panoorin mo na lang. 3 plan. Number 1, term life, whole life or permanent life. Or number 3, VUL. So, pipili ka ano ang mag-fit sa mga plans mo. Okay? Ano mag-fit sa term, sa whole life, and what we call as a VUL. So, pag napili mo na, like for example, ako, for my, just in case something happens to me for, gusto kong pipiliin ko talaga, I will choose either whole life or VUL. Yan ang pipiliin ko na, kasi ang kagandahan po sa mga plano na yan, it covers you for life. Compared to term life, only covers you every year lang yan. Parang sasakyan, nagre-renew ka parati. At sasayang yung binabayad mo doon. So, again, pag-aralan mo muna mabuti, panoorin mo na yung past episode ko. And then last but not the least, syempre naman, ito po, assess your current financial situation. Alamin mo, ano ba kaya ko? Ang pinaka-affordable is term life. So kung kaya mo lang mag-term life ka muna, yung every year nagre-renew ka, doon ka mag-start kahit konti. Alam mo, for every ₱1,000,000 ng term life, ang babayaran mo lang na siguro nasa 15 to 20 plus thousand. Depending on age. Depending on age. I'm not, again, you just talk to your friendly neighborhood financial advisor. Pero bago pa ako magpatuloy, meron pa akong idadagdag. Babatiin ko lang si Sagal TV, si Michelle Montellano, at saka si Jasper Bisdak. Maraming salamat. Okay, so,
After you have already considered all of this, ang suggestion ko naman po ay humingi ka na ng proposal sa mga reliable companies. At least 3 proposals from 3 different companies. Company A, Company B, Company C. Okay? And from there po, i-compare po natin ang mga premiums, number 1. I-compare po natin ang benefits. At syempre, ang gusto natin, number 1, maganda na ang plano, affordable pa. Okay? Maganda at affordable. Yan ang importante po. And then from there, you can also talk to a financial advisor, you can talk to a financial expert in order to seek guidance. Kung tama ba yung desisyon nyo. Guys, look at me. Always remember this. It takes you a lifetime for you to save the money, but it will only take you one wrong decision to pay for something na hindi valuable sa iyo. Kaya make sure bago kayo bumili, pag-aralan nyo muna to, ulit-ulitin nyo tong video na ito. Itong sinasabi ko, how to choose the right insurance for you. Diba? Alamin mo muna kung anong gastusin mo, ay assess mo yung priorities mo. Pagkatapos nyan, pipili ka na kung anong klaseng insurance ang pwede babagay sa'yo. And then after that, mag-research ka na, compare premiums, and then get financial advice. Sana naman naliwanagan po kayo at kung gusto nyo pa ng personal coaching and mentoring at manggaling po sa akin mismo, kung gusto nyo malaman kung paano ako nagko-compute ng insurance, paano ako nag-prepare ng aking retirement at saka yung iiwan ko, ni-reveal ko na po sa isang program na tinatawag na How to Retire at 50. If you have the desire to retire at 50, just visit chinktv.com, chinktv.com, or if not naman, puntahan nyo na yung link below para mapanood nyo po. Maraming salamat muli mga ka-friendship at sana naman naliwanagan kayo. And then kung na-miss nyo yung past 2 episode, please do me a favor, panoorin nyo yung part 1 and part 2 nito para mabuo ang inyong kaalaman on how to protect your finances. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi po sa pagyaman.